natin siya. Ano pa? I have much more than to say. Marami pa siyang gustong sabihin, sabi ng Panginoon, that you cannot bear. But when He, ulit, yung trabaho na naman ng Holy Spirit sa atin. But when He, the Paracletos, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Dadalhin daw po tayo sa lahat ng katotohanan. Amen? Lahat ng katotohanan. Sapagkat sa mundong ito, punong-puno po ng walang katotohanan. Kaya kung walang Holy Spirit na nananahan sa atin, madadala po tayo sa walang katotohanan. At kung hindi makatotohanan yan, tuturuan tayo ng Holy Spirit para sabihin ang tamang katotohanan. Amen po? He will guide you into all truth. He will not speak on His own. Sabi niya, hindi siya magsasalita sa kanyang sarili. He will speak only what He hears. Kung ano lang daw po yung kanyang naririnig. Amen? Ibig sabihin, nagsasubmit siya sa Panginoon, sa God, God the Father. Kung ano lang po yung kanyang mission, yun lang po ang kanyang gagawin. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. Tignan niyo po ang kanyang binibigyan lamang po ng papuri. Si Kristo kasi nagsasalita na yung glory, ibinabalik po. Si Kristo ang pinakikilala niya rito. Kaya kung meron pong tao, may mga nangangaral sa atin, na hindi na si Kristo ang kanyang naitataas, mag-ingat na po tayo. Amen? Yun pa rin pala mga kapatid, tinatrabaho ng Holy Spirit. At yun yung kanyang mission, yun yung kanyang ministry. Amen po? Amen. Tuloy natin. All that belongs to the Father is mine. That's why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. Tingnan niyo po, no? Napaganda po talaga ang ina-acknowledge natin, kinikilala natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin, the Holy Spirit. Pastor, hindi ko po nararanasan yan eh. May sinasabi kong presensya. Kung ganun po tayo, mga kapatid, tanong-tanong na tayo. Simulan na natin magtanong, ano ba dapat natin gawin? Wala tayo talagang totoong personal encounter with God. Amen? Kung walang nagsasabi sa'yo mali ang ginagawa mo, matakot ka na. Gumagawa ka ng taliwas sa mata ng paningin ng Diyos, at walang nagsasabi sa'yo, wala kang naririnig, walang nagpapaalala sa'yo, matakot na pa tayo. Amen? Ibig sabihin, hindi kumikilos sa'yo ang banal na Espiritu. If you're saying that you are Christian. Amen po? Naalala ko po, meron pong isang kasama sa bahay, nagtatrabaho po. Ito, narinig ko lamang po yan sa sa mga patuto sa ano ba yung drama sa sa FEBC, yung Tanika Lang Lagot. Ano niyo po 'yon? Hindi kayo nanonood Meron dong isang galing pa ng Bisaya. Galing pa ng Bisaya 'yon Para pumunta lang ng Manila para magtrabaho kasi meron siyang mga anak na maliliit pa para buhayin. Bumiyahe siya ng Manila sa isang taong nangangailangan na makakasama. Alam niyo yung taong yun, dahil Kristiyano po siya, sa bigat ng problemang dinadala niya, nakuha niya pang maging masaya, umawit, magpuli sa Diyos. Lahat ng ginagawa niya, nagiging, hindi sa gabal ang kanyang napansin siya ngayon ng kanyang amo. Dahil, ano bang sikreto mo? Dahil siyempre, nag-open siguro itong taong ito ng problema rin niya sa, nakita ko yung problema mo, dami kang problema, pero bakit ka pa nakakatawa at nakakangiti? Ano bang sikreto mo? Inday. Bisaya Alam niyo po, kapag mayroon kang Kristo sa buhay, mayroon kang kapayapaan. Amen? Amen. Sabi kasi sa Psalms 16:11 ba yun?
In thy presence, there is fullness of joy. Di ba? Psalm 16:11 ba yun? In thy presence, there is fullness of joy. Oh, ano? Psalm 16 verse 11. Ano ba? Sa King James, in thy presence, there is fullness of joy. Totoo po yun, ano? Kung nasa iyo ang presensya ng Diyos, alam niyo po, nasa iyo po ang kapayapaan. Amen? Ito pala, oh. Psalm 16:11. Baka lang yung inday, ano? In thy presence, there is fullness of joy. Oo ba? Di ba, Day? Tingnan po natin itong karanasan po ng mga Kristiyano sa Acts. Dito po sa Acts, wala na po ang ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, ito na po yung ministeryo po ng Banal na Espiritu. Kumikilos na po ang Holy Spirit sa mga Kristiyano. No? Ito po yung unang-una pong, unang-unang preaching po ni Pedro. Ha? Unang-unang preaching ni Pedro. Hindi natin po babasahin yan. Ibig sabihin, unang nag-preach si Pedro sa mga tao, kasi dumarating po ang conviction, madalas, kapag may nag-share ng Word of God. Amen? Pag nag-preach si pastor, kapag nangaral po ng salita ng Diyos, kapag mayroong mga Bible study, di po ba nare-realize natin na mali pala tayo, ito pala dapat natin gawin, and that is conviction. Dito po sa Acts chapter 2, nagsimula po ang preaching po ni Pedro po, mga kapatid, no? Sa book of Acts. Pagkatapos ng kanyang, kaya sabi niya, men of Israel, kasi mga Israelite pa ang kanyang mga audience eh. Tuloy natin, pagkatapos mo ng sermon niya, preaching niya ito, those who accepted his message, ito na po, no? Lahat daw ng mga tumanggap ng kanyang mensahe, his message, were baptized. Tignan nyo, nabaptize po sila, and about 3,000 were added to their number that day. Tignan nyo po, 3,000 po ang nadadagdag na kaluluwa na tumanggap kay Kristo. Ito po, tignan nyo po ha. They devoted themselves to the apostles. Ito yung kanilang ginagawa. Ito na ngayon yung ginagawa. Because the Holy Spirit is within, nanahan sa kanila, ito po ang ginagawa ng mga Christian. They devoted themselves to the apostles. Teaching. Ano yung teaching? Apostles teaching. Ito po yung pag-aaral, pagtuturo. Aral. Mga doktrina. Siguro yung LTC. No? Siguro yung LTC. Tingnan niyo po ha. The fellowship. Nagtitipon-tipon sila. Tingnan niyo po yung bunga po ng kanilang nagtitipon sila. Ginagawa po ba natin yon? Sumasama ba po tayo sa mga fellowship? And then, breaking of bread. Ibig sabihin, breaking of bread, ito yung salo-salo. Yung wala nang hiyaan dyan. Di ba? Openness, open na ang bawat isa dyan. Wala nang itinatago. Talagang, andyan nun yung kanilang get together. Ganda ng kanilang samahan. Maganda ng kanilang samahan. Tignan niyo po because of the conviction of the Holy Spirit, na pangyayari po ito. Amen? Nasusundan niyo po ako? Amen. Tuloy po natin. Breaking of bread and to pray. Kapag umaattend ka pala ng prayer, pagpapak